Nagsimula ang anime kay Matsumura na nasa loob ng bunganga ng reptile, habang ang partner niyang si Fujita ay sinikmuraan ni Nikaido. Samantala sinabi ng lalaki sa loob ng bunganga na hindi daw si Matsumura ang hinahanap. Sinubukan ni Fujita na iligtas ang partner pero walang kwenta lang kay Kaiman. Saka naman binali ni Nikaido ang daliri niya para hindi na makagamit ng magic sa kasinipa sa pagmumukha. Tinanong naman ni Kaiman si Matsumura kung anong sinabi ng tao sa bunganga niya, at nang malaman na hindi ang lalaki ay kaagad niyang pinaghihiwa ang katawan ni Matsumura. Subalit nagawa pa ng kamay nito na mailigtas si Fujita pabalik sa mundo ng mga salamangkero, kaya naman labis itong ikinabahala ni Kaiman. Kinagabihan ay bagong salamangkero naman ang nagpunta sa mundong tinatawag na Hulk, kung nasaan ang mga bidang sila Kaiman at Nikaido. Habang naglalakad ang dalawa ay kapansin-pansin na kakaiba ang itsura ng mga tao, dahil sa kagagawa ng mga salamangkero kaya pinapatay nila ang mga ito. Napahinto si Kaiman sa isang pamilyar na eskinita, dahil ito ang lugar na naaalala bago maging buwaya ang ulo niya. Tapos pinaghihinalaan niya din na may kinalaman ng lalaking nakita niya sa dulo noong araw na iyon. Samantala ginawa ng insekto ng salamangkero ang unang biktima niya, habang ipinaghanda naman ni Nikaido si Kaiman ng paborito nitong napakasarap na gyoza. Dahil sa nangyari kay Fujita ay wala na siyang partner, kaya nag-alay siya ng isang itlog para dito. Pagkatapos ay nagpunta siya kay En na nabalitaan na pala ang pagkamatay ni Matsumura. Kaya isinumbong ni Fujita sa leader niya ang pumislang sa kanyang partner. Ngunit dahil nabali ang daliri ng lalaki ay hindi muna siya makakagamit ng salamangka. Namili ng karne si Nikaido para gawing gyoza nang makita niya si Kaiman. Kaya ipinakita ni Kaiman ang part-time job niya sa isang ospital ng mga biktima ng mga salamangkero. May dumating na bagong pasyente na naging insekto ang katawan, na pinaghihinalaan ni Vo na kagagawa ng salamangkero. Nagsimulang magkumbulsyon ng pasyente. Subalit nagawa pang mag-usap ng dalawa tungkol sa pagkain mamaya kaya nabato si Kaiman. Umuwi ng mag-isa si Nikaido papunta sa shop niya, nang makita niya ang isang lalaki na nanghihina sa gutom. Kaya binigyan niya ito ng makakain na labis nitong nagustuhan. Pinag-iingat ni Nikaido ang lalaki dahil sa may gumagalang salamangkero ang ginagawang insekto ang mga tao. Subalit ang lalaki pala ang salamangkero na tinutukoy niya, kaya nagtanggal ito ng gloves at nagpalabas ng usok hanggang sa mabiktima ang dalaga. Kasalukuyang pinagbabawalan ng magpunta sa hall kaya hindi makapunta si Fujita. Saka ipinarinig sa kanya ang mensahe ni En na maghanap na daw siya ng bagong partner bago siya gumanti. Tapos binigyan din siya ng misyon na hanapin ang salamangkero na may gawa sa ulo ni Kaiman. Pagtapos ng trabaho ni Kaiman ay nagpunta siya sa shop ni Nikaido para kumain. Kaya nakita niyang nabiktima din ng salamangkero ang kaibigan. Kaya nagpa siya si Kaiman na patayin ng salamangkero at para mailigtas ang mga biktima nito. Agad na umatake ang sorcerer sa buwaya, pero walang talab ang mga magic kay Kaiman kaya kinagat niya ito sa ulo. Tapos kagad niya itong pinatay, kaya nakita ng bantay sa lagusan ng napakaraming dugo. Dahil sa pagkasawi ng sorcerer ay bumalik na sa dati ang katawan ng mga biktima nito, at maging si Nikaido ay gumaling na din. Samantala ibinigay ni En ang isang listahan ng data ng lahat ng sorcerer, upang matulungan si Fujita na hanapin ang sorcerer na gumawa sa ulo ni Kaiman. Nakita niya ang isang salamangkerang si Ebisu na may maskarang bungo, na naalala niyang nakasalubong niya na sa hall nakaraang araw. Nakita nila ni Kaido ang lumilitaw na pinto ng mga salamangkero, kung saan nakita nila si Ebisu. Agad itong nilapitan nila Kaiman at Nikaido. Saka nang magsimula ang laban ay nasipa ito ni Nikaido kaya naputol ni Kaiman ang mga daliri. Sa kanila nakitang isa pala itong babae. Subalit wala silang pinipili basta salamangkero kaya kinagat ito ni Kaiman. Nakita ni Ebisu ang lalaki sa loob ng bunganga ng buwaya, pero biglang dumating si Fujita para iligtas si Ebisu pero ayaw itong bitiwan ni Kaiman. Pero tagumpay niya rin itong nailigtas at nakauwi sa mundo ng salamangkero. Pero nagulat si Fujita nang makita na natanggal pala ang balat sa mukha ni Ebisu, dahil naiwan pala ito kay Kaiman. Sinubukang tignan ng dalawa ang litrato ng bunganga ng buwaya pero hindi nila makita ang tao sa loob. Pagsapit ng gabi ay naging masama ang pakiramdam ni Kaiman, nang biglang lumabas mula sa kanyang bunganga ang tao sa loob ng katawan niya. Mabuti na lang ay isa lang itong panaginip, at pagbangon ay tumusok pa ang unan sa mga spike sa ulo. Saka sinabing lagi niya palang napapanaginipan ito. Dumating si Noir para bigyan ng pagkain si Shin para maghapunan bago sila magsimula sa trabaho. Napag-usapan nila kung gaano kadami ang kaaway ni En, kaya hindi sila nauubusan ng trabaho. Nagpunta sa resto ng kaibigan si Kaiman para kumain, nang makita niya ang sulat na may sakit daw si Nikaido kaya kinatok niya ito sa silid. Ngunit giit ni Nikaido na dahil lang daw ito sa ulan. Pagkatapos ay nakipaglaro si Kaiman kay Vo, at nagawa niyang manalo kaya meron daw siyang dagdag sweldo pero nagagalit ang doktor. Masipag na naglinis si Kaiman sa buong ospital nang makita na oras na ng tanghalian kaya binuksan ang gyoza na mula kay
kay Nikaido. Pero pinapatapon pa sa kanya ang isang basura. Nang magulat siyang nagsalita ang basura, samantala binanatan at pinagbabaon ni Noir ang mga kaaway ni En sa pader. At gamit ang martilyo ay pinagpapatay din ni Shin ang mga kalaban nila. Dumating si Noir kaya nakita niyang pareho sila ni Shin na 7 ang napatay. Tapos pinuntahan nila ang natitirang matandang salamangkero na wala daw na amoy na mahika. Giit ni Shin na hindi daw nila ginagamit ang mahika sa mga mahihinang nilalang kaya nagalit ang matanda. Samantala sa hall ay nakausap ni Kaiman ang sorcerer na nasa loob ng plastic bag na tila kagagawan din ni Shin. Saka nagmakaawa ang sorcerer na patayin na siya, kaya itinapon ito ni Kaiman sa apoy. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkainis sa gumawa nito. Saka nagpunta siya kay Nikaido pero hindi siya pinapansin nito. Ngunit paglabas niya ay inanyayahan siya ng dalaga na maghapunan. Ang sakong ipinasunog kay Noir ay kagagawan pala nila Shin. At nang matuwa si Noir ay sumambulat sa kanya ang ulo ng matandang sorcerer. Isinabit nila ang matanda na hiwa-hiwa ang katawan pero buhay pa rin dahil sa mahika ni Shin. At kung sasabihin daw nito ang nalalaman kay En ay muling aayusin ang katawan nito. Dinala ni Fujita si Ebisu sa kanilang base para magpagawa ng maskara at mga bagong damit. Ngunit tila nabangag ang babae dahil sa mga nangyari. Kaya si Fujita ang nag-assemble ng costume nito pero napakahirap saka nagmamadali pa sila. Ipinaayos ni Noir sa senpai niya ang maskara para hindi daw magalit si En. Tapos dumating sila Fujita na pagod na pagod. Tapos hindi pala nakumpleto ang damit ni Ebisu dahil nagmamadali. Dumating ang isang tauhan ni En para kunin ang mga maskara at mga damit nila. Nang makita na isang babae pala si Noir. Nagalit si En dahil late sila pero mas galit si Noir. At saka napag-alaman na magpinsan pala sila Noir at En. Ibinigay ni En ang misyon kina Shin na patayin ang taong buwaya na pumatay sa partner ni Fujita. At nang malaman ni Shin na malakas ang makakalaban ay ginanahan siya. Tapos nagkaroon ng isang palabas para maipakita kung ano ang itsura ng mga target nila. Ngunit nagtak silang dalawang sorcerer kaya binato sila ni Noir ng tinidor. Saka tumakbo ang dalawang peke kaya ginawa silang mushroom ni En. Tapos ipinag-utos ni En na gamitin ang mga mushroom sa susunod na ulam. Kaya nandiri sila Noir at Shin. Natalsikan si Kaiman ng laway ng Octopus Man. At kaya daw siya naging ganito ay dahil pinaglaruan din siya ng sorcerer. Tapos ang in-order nilang beer ay natuluan pa ng kadiring pawis nito kaya nagreklamo si Kaiman. Saka nakaramdam ng pangangati habang naglalakbay. Nakarating na sila sa tent, subalit umalis mag-isa si Nikaido para bumili ng pagkain. Bumili siya sa tindahan at pag-uwi ay na-hold up siya ng mga tambay. Hindi natatakot ang dalaga nang tinusok ng skateboard ang isa, saka natanggal ang mata ng isa pa at tinapakan. Saka tinabas ang ulo ng loko, subalit nakatakbo na ang isa. Subalit nakakuha naman siya ng isang ticket sa isang bar. Pag-uwi ay agad silang nagluto at kumain ng masarap na luto ni Nikaido. Nagpunta sila sa nasabing bar at nakitang nagkakasiyahan ng napakaraming siraulo. Humingi ng beer si Kaiman, saka pinagdiskitahan ng isang sorcerer kaya kinagat ito. Sinabi ng tao sa loob na hindi siya ang hinahanap, kaya nang malaman ito ni Kaiman ay balak niya itong patayin pero dumating si Nikaido. Tapos giit ng sorcerer na matutulungan niya si Kaiman na maibalik ang mukha sa dati sa pamamagitan ng karayom. Subalit nasaktan lang ang buwaya. Tapos hinulaan din ito ang future ni Nikaido na lubhang mapanganib daw. Nakaramdam ng pangangati si Kaiman sa mukha. Subalit nagbalat lang pala ang mukha nito. Isang nakakatakot na gabi ang magaganap kaya naghahanda si Nikaido ng mga armas. Dahil darating daw ang napakaraming mga kalaban. Lumabas ang mga monk na nagdadasal habang naghihintay ng mga kalaban sila Kaiman. Samantala sa mundo ng mga salamangkero ay inutusan ni En si Noir na pagalingin ang mukha ni Ebisu. Na sa isang buga lang ng usok ay kaagad na nanambalik ang balat sa mukha at tumubo ang mga daliri. Subalit medyo matatagalan pa bago bumalik sa katinoan ang pag-iisip nito. Pagkatapos ay inilabas ni En ang isang pinto patungo sa hall. Samantala sa hall ay naghahanda na ang mga tao nang sabihin ng monk ang mga kailangan nilang malaman. Saka ipinakita ni Vo ang mga poison balls na nabili niya pero hindi siya pinansin ng dalawa. Dahil mas interesado sila sa nakita nilang panghiling ng karne, kapalit ng plates na makukuha nila sa mga darating na kalaban. Pagsapit ng alas 12 ay bumangon ng mga bangkay, na epekto daw ng mga kapangyarihan ng mga salamangkero. Kagad silang pinagpapatay ng dalawa, saka nilagyan ng monk ng asin upang hindi na bumangon. Samantala balak gamitin ni Vo ang nabili niyang poison balls, subalit napakaraming zombie kaya tumakbo siya. Nakarating na rin ang grupo nila Shin sa hall para sa misyon na hanapin sila Kaiman. Nakita nila sa sulok ang isang nilalang na kumakain ng tao, nang makita nilang isa itong zombie kaya pinatay agad ni Shin. Subalit napalibutan sila ng mga ito kaya ginanahan sila Noir at Shin. Samantala patuloy pa rin sa pagpaslang sila Kaiman at kinukuha din nila ang plates para sa premyo, habang ang mga monk ang nagsasaboy ng asin para tuluyang mamatay ang mga ito.
Binibilang nila Kaiman ang nakuhang plates para makuha ang premyong panggiling ng karne. Samantala si Vo ay nahiwalay sa kanila, kaya muntik na siyang makain ng zombie. Samantala nakita na nila Shin sila Kaiman, na nakilala ni Fujita na sila nga ang hinahanap nila. Nakikilala ni Nikaido na mga kagrupo ni En ang mga ito, pero hindi pa siya tapos magsalita ay naglakad na si Kaiman dahil hindi naman daw siya tinatabla ng mga mahika. Sumugod si Kaiman kay Shin, subalit nagawa siyang mapabagsak nito. Sinipa ni Nikaido si Noer, subalit natuwa pa si Noer dahil malakas ang kalaban niya. Pagsuntok ng sorcerer ay halos mabali ang mga kamay ni Nikaido, kaya sinipa niya ito, pero nakabawi ng suntok sa kanyang tiyan. Nakita ni Kaiman na nawala ng malay si Nikaido kaya muli siyang sumugod kay Shin, subalit walang panama ang kakayahan niya sa lalaki, hanggang sa matusok siya ng martilyo sa ulo, at saka nawala ng malay. Pagkatapos ay nagbabadyang umulan kaya aalis na sila dahil nakakapanghina ito para sa mga salamangkero, ngunit nasaksak pa siya ni Kaiman. Saka siya nito kinagat sa ulo kaya napunta siya sa isang ilusyon, kung saan nakita niya ang tao sa loob ni Kaiman na sinasabing hindi siya ang hinahanap nito. Pero pagkatapos nito ay si Kaiman ang tinapos ni Shin hanggang sa maputol ang ulo. Pero hindi pa rin ito namamatay na ipinagtaka ni Shin. Nagising si Nikaido na napilitang gumamit ng salamangka para makagawa ng pinto at makatakas. Kaya nalaman nilang isang sorcerer din pala si Nikaido. At dahil sa mga nangyari ay naisip ni Shin na hanapin ang may gawa sa ulo ni Kaiman. Nakaligtas si Vo dahil kinain daw ng mga zombie ang poison balls niya. At pagsikat ng araw ay namatay ang lahat ng mga zombie sa paligid. Nang makita niyang sugatan sila Kaiman at Nikaido, pagkatapos ay nagtataka si Vo kung bakit muling tumubo ang ulo ni Kaiman. Giit ni Vo na isang sorcerer daw si Nikaido, pero ayaw maniwala ni Kaiman sa sinasabi ni Kalbo. Samantala malungkot si Nikaido dahil baka hindi na makipagkaibigan si Kaiman kung malaman nitong isa siyang sorcerer. Dumating si Kaiman na dala ang machine na panghiling ng karne, na tila hindi alintana ang mga nangyari. Saka dumating din si Vo para ibigay ang ulo niya. Saka niyaya siyang biyakin ito para pag-eksperimentohan. Dinala ni Fujita si Ebisu kay Noer para ipagamot dahil naging zombie din pala ito. Isang gabi ay dala ni Kaiman ang sarili niyang ulo para biyakin nila ito ni Dr. Vo. Nang makapunta na naman siya sa isang iskan-itang laging nasa panaginip, at sa dulo ay nandun din ang taong laging nakikita niya sa kapong ulo ang likido sa ulo. Nang magising siya dahil sa doorbell, napapaisip na si Kaiman kung ano ba talaga siya dahil wala siyang alaala ng nakaraan. Kaya ikinwento ni Nikaido na dati ay may nakita siyang pugot ulo sa nasabing eskinita, kaya kumuha siya ng bag para kunin ang bangkay, pero pagbalik ay wala na ito. Tapos nakita nila itong naglalakad papunta sa kanila, kaya giit ni Nikaido na baka may kinalaman ito kay Kaiman. Nagpa siya naman si Kaiman na biyakin ang ulo niya dahil baka may clue. Kaya dinala nila ito kay Dr. Vo, kung saan nakuha nito ang utak niyang wala naman daw pinagkaiba sa isang tao. Sa gitna ng operasyon ay biglang namatay ang ilaw. Kaya magpupunta ang dalawa sa breaker para ayusin ito. Nauna na si Nikaido nang marinig ni Kaiman na may nagsalita sa likod niya. At pagtingin ay napunta siya sa eskinita tapos namatay pa ang flashlight. Sa likod ay dala nito ang ulo niya. At nang muling sumindi ang ilaw ay sinabi ng doktor na nawala ang ulo. Kaya pinanood nila ang recorder, pero si Dr. Vo ang nakita nila sa video kaya nagalit ang buwaya sa kanya. Hindi na nila nahanap ang ulo kaya hanggang ngayon ay wala pa ring clue si Kaiman sa nakaraan. Samantala sinusubukan ni En ang bagong broom bike na pwede din daw gawing walis. Tapos dumating si Shin kaya sinama niya ito sa rides gamit ang bagong broom bike na gagawin daw business ni En. Nagpunta sila kay Turkey na gumagawa daw ng mga buhay na manika. Kinuha nito ang usok ni Shin dahil magagawa daw ni Turkey ang palaging iniisip nito. At pagkatapos ay kamukha ni Noer ang nagawang manika gamit ang usok ni Shin. Pero pumatok si Noer kaya pinatanggal niya ito kay Turkey bago pa ito makita ng partner niya. Saka hiningi niya ang maskara dahil ayaw ipakita na namumula siya. Nagsimula na si Turkey na lumikha ng susunod niyang obra dahil ipinag-utos ni En na gawin ito ang tao sa loob ni Kaiman. At pagkatapos ay nakagawa si Turkey ng isang lalaki na siyang gagamitin daw nila En para sa imbestigasyon kung sino ang gumawa ng ulo ni Kaiman. Sinundan nila ang lalaki saan man ito magpunta. Pagkatapos ay nagpunta sa sobrang mahal na resto ang lalaki pero hindi daw ito kilala ng waiter doon. Sumakay din sila ng tren tapos nagpunta ang manika sa isang bayan ng mga sorcerer na may mahihinang mahika. Pumasok ito sa isang apartment at matagal ng abandonadong silid. Kaya nagtanong sila sa landlord pero sinabi nitong isang taon na daw na hindi nagpapakita sa kanya ang lalaki. Kaya nag-imbestiga sila sa loob ng silid nito nang makita ni Ebiso ang isang kahon ay naging agresibo ang manika kaya binanatan sila nito at kinain. Agad na inatake ito ni Shin kaya tumalsik at nabitiwan ng kahon. Subalit muling bumangon at pilit na binabawi ito kaya nakipagpalakasan kay Shin. Subalit nainis si Shin kaya binutas ang katawan ng manika.
Matapos nang buksan ng kahon ay isa pala itong ulo, at nang gamitan ni Noir ng mahika ay nakita nilang ito ang totoong ulo ng taong hinahanap nila. Binigyan sila ng nose plug bago sila pumasok sa loob. Dahil pala napakabaho sa loob ng venue dahil sa mga bangkay. Kaya kumain sila ng may sipit ang ilong dahil sa mga nilalangaw na bangkay. Giit ni na dala ng mga bisita ang mga bangkay dahil dadating daw ang isang salamangkero para buhayin ang mga ito. Nalaman din nilang naka-attend na dito noon si Ebiso. Dumating ang salamangkerong hinihintay para muling buhayin ang mga bangkay. Tapos ibinigay nito ang regalo bilang pasasalamat. Giit ni na matagal na daw siyang naghahanap ng partner na isang sorcerer na nakakakontrol ng oras. Itinanong ni Ebiso kung nasaan ang CR. Subalit niloko siya gamit ang isang lobong halimaw. Kinamusta si Ebiso ng lalaki na dati pala nitong kakilala. Nilagyan ng powder ng lalaki ang isang inumin, tapos ipinainom kay Ebiso. Dahilan para lumakas ang kapangyarihan nito, pagkatapos ay lumabas si Ebiso, ngunit nakitang pinatay niya pala ang lalaki. Ipinakita na gumagamit lang pala ng pulbos ang babae para makabuhay ng mga patay. Ngunit dinukot ito nila Shin para maging partner ni En. Hindi makapapayag ang isa kaya gumamit din siya ng pulbos, kaya lumakas ang kapangyarihan. Sumugod si Shin subalit inatake siya ng lalaki kaya natunaw ang kamay pero pinagaling ni Noir, kaya napatay nila ang lalaki. Giit ni En na magiging partner niya na daw ang babae mula ngayon, pero nang makita ang pulbos sa labi nito ay nadismaya siya kaya pinatay niya ang sorcerer. Ngunit mula dito ay lumabas ang isang hayop. Saka dinala ito sa bahay niya para gawing pet. Nakita nila Shin ang pinagawang bahay ni En para sa alaga nito. Pagkatapos ay pinagplanuhan nila kung paano matutugis sila ni Kaido gamit ang ulo na nakuha nila. Nag-suggest ng mga pangalan si Ebiso para sa alaga ni En, pero may pangalan na daw ito na Kikurage. Magbabagong taon ay naglakbay sila kay Man para magpunta sa isang doktor na kaibigan ni Dr. Vo. Pagdating ay walang tao kaya pumasok na sila. Saka nakarating sila sa isang silid na may mga nakakatakot na specimen kaya naisip nilang nakakatakot din ang doktor. May narinig silang boses kaya agad na lumabas pero walang tao, dahil naaapektuhan pala ng mahika ang loob ng bahay. Sumuko na sila sa paghahanap ng makita ang kusina, kaya kumain ng masagana ang dalawa sa bagong taon nang dumating ang isang bata na nanghihingi ng pagkain. Pero siya pala si Dr. Kasukabe na kaibigan ni Dr. Vo kaya nagulat ang dalawa, dahil pinagpraktisan din daw siya ng mga sorcerer kaya naging mukhang bata. Tapos naglinis ang doktor para mawala ang mga alikabok na mahika na mula sa mga specimen, kaya naging normal na muli ang bahay. Pagkatapos ay ipinakita ni Kasukabe ang isang pinto na nagawa niya na patungo sa mundo ng mga salamangkero. Naghanda ang dalawa na hanapin ang sorcerer na gumawa nito kay Kaiman. Saka binigay ni Kasukabe ang libro para maging guide bago sila tuluyang pumasok sa mundo ng mga sorcerer. Ngunit pagpasok ay nainip si Kaiman kaya kakagatin niya na lang daw lahat ng sorcerer para mahanap ang may gawa nito sa kanya pero pinigilan siya ni Nick Ado dahil mapanganib. Saka inanyayahan silang sumakay ng magic carpet driver. Samantala nakita si Fujita ng mga dati niyang kasamahan na agad siyang sinampal. Maging si Ebiso ay hindi nakaligtas sa power trip ng dalawa, saka binugbog si Fujita. Subalit dumating si Noir na agad na tinapos ang bully. At si Shin naman ay kinuha ang puso ng isa pang siraulo. Tapos ginawa silang bully sandwich kaya nagsuka si Ebiso. Saka binilhan pa sila ng ice cream ng dalawa. Subalit nais lumakas ni Fujita kaya hiniling niyang magpaturo kay Shin pero naisip nila Noir na mahihirapan sila. Samantala sumakay ang dalawa sa magic carpet pero naalala na wala silang pera kaya walang pambayad sa driver. Kaya kinagat na lang ito ni Kaiman, tapos nang malaman na hindi siya ang hinahanap ay pinatay niya ito. Pero dahil dito ay wala ng driver kaya umentang sila at napunta sa isang bahay. Bigla namang gumalaw ang ulo na nakuha nila Shin na tila may nais sabihin. Nang dumating ang balita tungkol kina Kaiman kaya inutusan sila Shin at Noir. Hinahanap nila Kaiman ng bahay ng driver pero hindi nila makita. Nang makakita ng isang resto ay nagpunta muna sila para kumain. Nagtanong si Nikaido sa empleyado nang makasalubong niya ang isang jablo na may ibinigay na mensahe. Dumating ang pagkain ni Kaiman ngunit nang uminom siya ay biglang sumakit ang tiyan kaya nagpunta sa kakaibang CR. Tapos nawalan siya ng malay. Samantala naalala na ng ulo ang pangalan niyang Rizzo. Nagising si Kaiman nang mapindot ang flush kaya biglang umapoy ang kakaibang flushing system. Nakita nila ang isang taong may tato na cross eyes na kapareho kay Kaiman kaya sinundan nila ito. Subalit nandoon din pala sila Shin sa kabila, pero nakita na rin pala sila ng cross eyes. Nagpunta sila Shin sa loob para kausapin ang boss nila, pero ayaw nilang ipakita ang boss kaya tinutukan nila ng baril sila Shin. Kaya pinagbantaan nila ang mga ito na kung hindi sasabihin kung nasa ng boss nila ay sila ang papatayin. Nagsasalita pa si Shin ay nagpaputok na ang isa sa mga ito na nasalag ni Noir gamit ang ulo. Kaya nagalit si Shin at pinatay kagad ang isa. Tapos ginamit na shield ang usok, sa kanya binali ang ulo ng isa pang cross eyes.
Nang makitang buhay na ulit si Noir dahil ang kapangyarihan nito ay nakakapagpagaling, samantala natatakot ang dalawa sa likod. Nakita ni Nikaido ang usok, kaya pumasok sila at nakita ang mga bangkay ng mga cross eyes. Samantala dinala nila Noir ang isa sa mga ito na nakasako. Gusto daw tignan ni Abiso ang laman ng sako, subalit pagsilip ay nasuka siya sa nakita. Paggising ni Kaiman ay nagplano si Nikaido na maghiwalay sila para mas bumilis ang paghahanap. Pinagawa ni En ng katawan si Rizzo na gumagamit ng usok para gumana, upang tulungan sila nito sa paghahanap ng sorcerer na gumawa nito sa kanila ni Kaiman. Habang kumakain ay nagtanong sila En kay Rizzo tungkol sa gumawa nito sa kanya, pero hindi daw nito natatandaan kung paano siya namatay. Nagpunta si Nikaido kay Tatang na mahilig upang magtinda ng kanyang mahika. Kinuha ito ng matanda, at pagtingin ay labis siyang namangha sa nakita. Kaya naman nais niyang ibigay ang lahat ng salapi na meron siya kay Nikaido. Pero matapos kunin ng bayad ay inihagis niya ang matanda, saka binasag ang bote para hindi malaman ng mga tao ang taglay niyang mahika. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang silid para dalhin ang mga salapi dahil nais niyang makausap ang Diablo na si Aso na matagal niya nang kakilala. Ngunit maging ito ay hindi din alam kung sino ang may gawa ng ulo ni Kaiman. Giit ni Aso na kung nais daw mapabilis ni Nikaido ang paghahanap ay kailangan niyang gamitin ang mahika, subalit ayaw ng dalaga na muling gumamit nito. Ipinakita nila ang kagrupo ni Rizzo na nasa isang aquarium. Nang ibalita ng isang tauhan na may nakapasok daw sa mansyon. Kaya naghanda sila Noir na makipaglaban. Agad na sumugod si Noir kay Nikaido na agad namang nakailag. Kaya natuwa si Noir dahil natandaan niya ang dalaga. Samantala naghihintay si Kaiman sa kanilang base. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.